ma'am. We'll begin the briefing na, no? I'll ask the first 3 questions, tapos GMA and SMNI will ask. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Visit, na-late kami kanina, so 30 minutes late kami, so isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya and masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Ma'am Elizabeth. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi nyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Na-briefing, ma'am. Na-briefing na mo. Di ba? Kailangan magpait-paitan. Oo. Kailangan nagpapare. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos, nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon
ICC prosecution case, wala pong role sa Sandra Alvarez. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Kay Sara para sa Presidente! Oh, pwede na dito. Mabuhay ka, Ma'am. sobrang formal na. Na-briefing. Na-briefing na mo. Anything niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? Kasi nga dati Briefing of the talagang Duterte Street. Well, unang-una, mas okay dito. Dahil merong Shade. shade, no? So, importante sa amin ni Alvin. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Correct. Yes, ma'am. So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan Paday, i-update niya, na PRRD. mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes, ma'am. ma'am, Ma'am. pwede ba additional ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakauwi si PRRD. Actually lahat tayo, no? Nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte at yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor namin. Yes, ma'am. Ma'am, welcome back. We love you. We love you. See you tomorrow. I'm happy See you tomorrow, to be ma'am. back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka talaga. Thank you.
Ma'am Elizabeth, Kaya mabuhay po. lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home. Yeah. 9 a.m. to 12 noon sa Lan Van Regan. Lan Van Regan. Sige, kayo na magsasabi. Thank you, ma'am. Pwede ba, kasalo mo? Papirma daw, ma'am. Ma'am, fresh good gihapon ka, VP. Always and forever. Nagpalit ba akong serum dito mo dito? So, ma'am, thank you so much for giving Dili us man hope. pwede si Ma'am Elizabeth. Endorsement na. Anong gwapa si Ma'am VP? Thank you, Mayo. Ang original. Nandering original, okay. Correct. Welcome back, Ma'am Hindi na Elizabeth. tama tingalang, anong gwapa si Vice President Sara Duterte? Nandering original, oh. Usually ba sa kanagani Meron pa po, sa ano, defector taking pa. Meron pa. mother-daughter, di ba, lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso, hindi. Ang sabi ni... Sabi niya, mas liwat. What is liwat? Kahoy. Kamukha.